para hindi kayo iwan ng asawa nyo. Ang gawin nyo, patunayan nyo na wala naman talaga dapat ikaselos o dapat pag-awayan. Intindihin ng bawat isa. Kung mataas ang boses ng isa, ibaba yung boses ng isa. Kung ma-pride yung isa, pwedeng ibaba mo yung pride mo. Dahil kung parehas kayong mataas ang pride, walang magkakaayos na relasyon. Pag-usapan ng maayos. Dahil dyan, nagsisimula ang hiwalayan at yung mga ungkatan. Dahil, oo, nagkamali kayo pareho. Oo, or nagkamali siya. Dahil sa nagawa niya, tuloy-tuloy yung pag-aaway niyo. Kada may pag-aawayan, uungkatin yung nakaraan. Hindi madali ang mag-isa. Hindi madali magtrabaho sa abroad. Tapos pag hinalaan ka, kung ano-ano sasabihin sa'yo ang masasakit. Kung ano-ano yung mga ipagbibintang sa'yo. Kahit aminin mo yung totoo, hindi ka paniniwalaan. Ay nako. Kailan kaya matatapos to? Kailan kaya ulit magiging masaya? Kung may problema sa akin, pwede mo naman sabihin. Bakit kailangan mo pa magpo-post sa social media? Direktahin mo na ako kung anong gusto mong mangyari. Dahil ayoko umiyak ng umiyak. At ayoko ng madaming iniisip. Napakahirap labanan yung mental health. Alam mo yan. Dahil nararanasan mo din. Kaya sana intindihin natin ang isa't isa. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Hindi yung magpo-post ka sa social media. Tingin mo ba mare-resolve yun pag nag-post ka sa social media? Diba hindi? Madami pang nakakaalam ng ating mga problema itong nag-post sa social media. Diba? Naka-public pa. Pag-usapan natin, hindi yung ipopost mo sa social media ang problema natin. Lahat ng tao may kanya-kanyang problema. Pero dapat solusyonan. Diba? Pag-usapan ng maayos. Real talk lang ha. Kung gusto nyo mabuo ang inyong pamilya, ayusin, pag-usapan ng maayos, wag puro lagi selos at tamang hinala.